Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, sa mapagpalang araw po lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po ay samahan ninyo akong unawain at pagbulay-bulayan ng mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po tayo magsimula, nais ko lamang po kayong i-welcome sa ating daily devotion. May marami po tayong natututunan at naisasabuhay po natin ng mga salita ng ating Panginoon. At ngayong araw po, November 10, 2024, araw ng linggo, ang paksa po natin ay mula sa Genesis chapter 12 verse 1 to 2 at ang title po ng ating devotion ay Be at the Center of God's Will. Sinasabi po dito sa Genesis chapter 12 verse 1 to 2, The Lord had said to Abram, Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. O sa Tagalog naman po, ang pagtawag ng Diyos kay Abraham. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Napunta naman po tayo sa ating katuroan ngayong araw. Unang-una, being at the center of God's will doesn't mean having complete knowledge. Yun nga mula sa verse nga natin, kumbaga, si Abraham nasa comfort zone niya siya nasa territory niya siya, pero all of a sudden nagpakita sa kanya yung Diyos, sinabi sa kanya ng Diyos na umalis ka dyan, pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Kumbaga wala pang kaide-ideya si Abraham, kumbaga wala pang kaide-ideya si Abraham kung saan siya pupunta. Sa ikalawa naman po, being at the center of God's will requires faithful obedience. Yun nga, yung sinunod ni Abraham yung utos sa kanya ng Diyos na umalis siya sa kanyang teritoryo, sa poder ng kanyang ama, sa pamilya niya. Yun na yung naging pagsunod ni Abraham sa Diyos natin, sa Diyos Ama. Iniwan niya lahat yun, pumunta siya si Abraham kasi taga-Iraq siya or Mesopotamia noong unang panahon, at pinapunta siya ng Diyos sa Israel. Sinunod niya yung Diyos kahit na hindi niya alam kung saan siya pupulutin, kung baka mamaya ipapatay na lang siya. Hindi niya inisip yun, bagkus talagang sinunod niya yung will ng ating Panginoon. Sa ikatlong katuruan naman po natin ngayong araw, being at the center of God's will lead to the center of God's blessing. Kapag nandun ka na sa sakop ng Diyos, kapag nagpasakop ka na sa Diyos, kapag sinunod mo na yung Diyos, nandun ka na rin sa biyaya o sa circle ng biyaya ng Panginoon. Kumbaga, kapag sinunod mo yung Panginoon, hindi ka niya ipapahamak, bagkus lalo ka niyang pagpapalain. At para naman po sa ating application, unang-una, navigate the unknown with full trust in God. Gaya nga ng ginawa ni Abraham, kahit na wala siyang ideya kung saan siya pupulutin kapag sinunod niya yung Panginoon, dahil aalis siya sa comfort zone niya, pero mas nanaig yung pananampalataya niya sa Panginoon. Sa ikalawa naman po, obey faithfully to stay at the center of God's will. Yun nga, sundin natin ng buong puso at buong buhay ang ating Panginoon, dahil kapag ginawa natin yon, nandun na tayo sa teritoryo ng ating Panginoon. At sa uling application naman natin ngayong araw, remain in the center of God's blessings. Kaya nga ng parang sa naunang application natin, manatili lang tayo sa ating Panginoon. At yun naman po, at mapunta naman po tayo sa ating prayer bilang pagtatapos.
Heavenly Father, thank you for guiding me even when I don't have all the answers. Help me to trust you as I navigate the unknown, knowing that being in the center of your will is where I need to be. Teach me to obey faithfully even when I cannot see the full picture. I believe that your plans are better than mine and that your blessings follow those who walk in obedience. Lead me in your ways and help me stay at the center of your will and your blessings. Strengthen my faith as I walk with you daily. In Jesus' name, amen.